Wala na nga po sa Czech Republic at nasa France na raw ang pugante at dating congressman na si Zaldico. Ayon sa Department of Foreign Affairs, humihingi raw doon si Ko ng political asylum. Dismayado naman si Pangulong Bongbong Marcos sa balitang ito pero wala raw siyang sinisisi. Narito ang report ni Maricel Halidi. Natili po siya sa kustodiya ng Czech Republic. We will bring Zaldico home. Magdadalawang linggo na matapos i-anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na nahuli sa Czech Republic ang dating congressman na si Zaldico. Ngayon, I want to share difficult news, mga kababayan. Czech authorities have informed us that Mr. Zaldico is no longer in their custody. mismo ang Department of Justice ang nagbalitang pinalaya na ulit ang dating kongresista. Sabi ni Secretary Vida, sinubukan nilang usisain ang Czech officials kung bakit pinalaya si Ko. Pero wala raw silang napiga sa mga ito. We are working across sovereign borders. Every country has its own laws and we cannot compel a foreign government. Kung walang nakuhang impormasyon ng DOJ, may malaki namang pasabog ang Department of Foreign Affairs. Nasa bansang France na raw si Zaldico na humihiling na roon ng political asylum. The DFA has received highly reliable information that Zaldico has a pending petition for political asylum in France. He has been requested to be transferred to and is now under the jurisdiction of French authorities. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung mula Prague ay dumiretso na si Ko sa France. Ang sigurado, malaya siyang makakaikot sa lahat ng Schengen countries o yung mga bansa sa Europa na walang border checks. Pero paglilinaw ng DFA, nung December pa nila kinanselang isang regular passport at isang diplomatic passport na nakapangalan kay Zaldico alinsunod sa utos ng korte. Agad din nila itong inireport sa Interpol. Posible raw na ang isa pa niyang passport na nauna nang nag-expire noong September 2022 ang ginamit ni Ko sa tangkang pagtawid sa Germany mula Czech Republic. Kaya hindi na rin daw ito kailangang kanselahin. Political persecution ang ginawang batayan ni Zaldico sa paghingi ng asylum. Pero giit ng palasyo, hindi pa mumulitika ang ginagawa kay Ko dahil sangkot siya sa korupsyon. Pero alam natin na bago pa man nangyari ang lahat, siya ay hinahabol na at pinababalik dito para sagutin ang mga alegasyon. Wala pong masasabing political persecution dito. Maliwanag po yan. Si Pangulong Marcos, dismayadong nakalaya si Ko mula sa Czech authorities. Pero wala raw itong sinisisi sa kahit na sinong gabinete. Wala rin daw dahilan para humingi ng paumanhin ang Pangulo kahit pa marami ang nalito sa kanyang anunsyo. Saan po siya dapat mag-apologize? Lahat naman po tayo ay umasa. Ang kanyang inireport naman po ay tama. So, wala po tayong nakikita na maaaring sabihing pagkakamali ng Pangulo. Nakatakdang makipagpulong si Pangulong Marcos sa ambassador ng France bukas. Ipinatawag din ito ang Chargé d'Affaires ng Czech Republic para mapag-usapan kung ano-ano pa ang pwedeng gawin para maibalik sa Pilipinas si Zaldico. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcasts. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.